Hello! We are now ready to propagate our burl marks. This is Philodendron burl marks, a kind of philodendron. Burl marks ang name nito after Sir Robert Burl Marx, yung first architect na gumamit ng native plants sa landscaping na modern. So, siya yung nagpauso noon ng maraming plants sa landscape ng mga projects niya. So, siguro po napanood nyo na yung basic care of philodendron. Kung hindi pa po, andito po sa Facebook natin. Scroll lang po kung gusto nyo pong ma-check yun. Pero ang care naman po is very basic. Ang kailangan lang po nito is moist. Tapos, let the soil dry. Mga 2 to 3 inches na dry bago po siya diligan. And then, ang gusto niya po is bright, indirect sunlight. So, ito po, medyo makapal na siya, bushy na siya. Ayan po, oh. So, ang gagawin natin is, ikakat po natin siya, ipopropagate natin, papadamihin po natin. Maganda rin po na nakaka-propagate tayo para magiging giveaway po natin sa mga gustong maging plant mommy or plant daddy dyan. Punta lang po kayo dito sa bahay and I will be very glad to give you new plant babies. Okay, so mag-propagate na po tayo. Ang gagawin po nating propagation ngayon is water propagation. Ikakat po natin sila tapos ibababad po natin sa tubig. Kasi na-discover ko po before nag-propagate po ako, yung po mga nilagay ko sa tubig, ang bilis niyang mag-rot. Ayan po, nilagay ko lang sa plastic cup na disposable. Ayan na yung roots niya, oh. Sobrang kapal niya. Sa sobrang haba niya, ano po, naka-shape na po siya ng kagaya nitong cup natin. So, ang happy-happy niya. So, bala ko po, every time na mag-propagate, ilalagay muna natin sa water. Gusto niya yung masikip, oh. Tapos, ang saya-saya niya dito sa tubig. Tapos po, from water, saka natin ililipat sa soil pag marami na siyang roots para mas malaki yung chance of survival. So, napakaganda pala nitong burly marks. Kung gusto niyo pong mag-landscape, kung meron po kayong project na kailangan ng maraming halaman, ito po ang best plant to go kasi hindi siya mahal, tapos ang bilis pong mag-grow, ang bilis dumami. Tapos, ang ganda niyang pang-design kasi, oh, jungle feel, diba? Ang ganda ng tropical na vibes na kine-create niya. Tsaka ito is, this is a natural air purifier. So, hindi lang ganda yung hatid niya sa atin, kundi yung kanyang magandang effect din sa ating health and sa ating environment. So, ito po, mag-check nyo lang. Basta po mag-cut lang kayo kung ilang leaves ba ang gusto nyo o kaya gaano kalaki. Basta make sure po yung kinat nyo is merong kasamang leaf node para to make sure po na doon tutubo ang inyong leaf sa susunod nyo na magiging plant. Pag kinat off nyo siya, mag-grow siya doon sa leaf node. Okay, so cut it carefully. Make sure po na yung cutter nyo is malinis. Pwede nyo pong i-alcohol muna para hindi po magkaroon ng bacteria yung ating newly cut plant. So, ayan po. May leaf node siya. 3. Pwede nyo pong ipa-stay for a while muna para mawala yung kalos doon sa yung sugat niya mag-heal. O kaya po, lagyan ng cinnamon kung itatanim sa soil. Kaya let it sit for a while. Pero ako po yung ginawa ko before is binabad ko na po siyang diretso sa water. Hindi naman siya nagka-problema. Basta po palitan nyo lang po yung tubig kung makita nyo po na nag-rot yung root or yung binabad nyo na plant. Grabe, oh. Sobrang lush na lush. Ang ganda-ganda. So, maganda naman po sa mga plants. The more you prune it, the more na nagbibigay siya ng more leaves. Kagaya nito, oh. Tingnan nyo po, pinagkatan before. Pero tuloy-tuloy pa rin. Nagsanga-sanga na siya. So, mag-cut po ulit tayo. So, makikita nyo yung mga pinagkatan before, oh. So, malamang this is a mother plant na nakapag-produce na ng sobrang daming babies. So, dahan-dahan lang po para hindi ma-damage yung iba.
Minsan, sa gitna ko na siya kinakat kasi hindi na ako makakita ng way, ng area, paano mahihiwala yung iba. And so far naman po, kahit sa gitna ako mag-cut, magsasurvive naman sila. Ingat lang po na walang masyadong matamaan kasi if ever man na merong matamaan, minimal lang po yung hindi na mabubuhay. Dapat masama dun sa cut natin. Yun. Ganda. So, yun lang po. Ihiwalay natin siya carefully. Yun lang. Nakatanim na yung kanyang root. Kaya hindi natin maihiwalay masyado. Ayan, medyo nagkakabulbul na siya kasi sa dami. Meron siyang ini-emit na smell na kakaiba. Medyo strong. Hindi naman offensive, pero parang herby. Ano bang tawag dun sa smell na yun? Ayun, ang nakat ko yung maraming variegation yung maganda. Di ba, dadami naman yan. So, don't worry. Pag-cut po tayo ng cut, padami naman ng padami ang ating burley marks. Marami tayong mabibigyan ulit niyan. Magiging happy. So, yan po. Nag-cut tayo from the variegated one. Yung iba mga nag-revert na eh. Pag hindi nyo po kasi siya nailagay sa araw, nagre-revert back siya to plain green. Kaya kung gusto nyo na ma-achieve pa rin yung variegation, itapat po natin siya sa bright, indirect sunlight. Tapos, ang gagawin po natin is, i-repot na natin ito kasi sobrang sikip na siya. Sobrang sikip dito sa ating water. So, from water, ilalagay na po natin siya sa pot. Yun o. Grabe. Ang ganda niya, oh. Diba? So, lalagyan din po natin ito ng matabang lupa. Teka, anuin muna natin ng lupa itong kabila. Itong ating pot dito para madali natin mailagay yung ating bagong plant para konti na lang i-fill up natin. So, kagaya po ng mga ibang plant, siguraduhin lang po na maglagay tayo ng matabang lupa. Tsaka po, hindi siya plain garden soil para medyo mabilis yung paglabas ng water from the pot. So, ito po, yung kaninang nakat natin, ilalagay lang po natin siya sa bottle. Starbucks yata itong bottle na ito. Saktong-sakto siya, oh. O, diba? Ang ganda na niya. So, pwede siyang pang decor. Ito, hanapan pa natin ng isa pang. Ito. Pwede natin siyang isama dito sa isang leaf. Kasi kasya pa naman. Nakalimutan ko ilagay agad sa water. So, wait lang. Ilalagay muna natin siya sa bottle. Kasya ba? Ay, maghanap tayo ng mas wider mouth na bottle. Para magkasya siya. For the meantime, ito muna ilagay natin. 2 leaves lang muna. So, tapos po, pagpipili po tayo ng pot dito sa ating ilalagay sa soil, ang piliin po natin ay yung magiging root bound siya kasi gusto niya masikip yung kanyang lagayan. Mas nag-thrive po siya ng ganun. Mas nagiging lush siya kapag masikip po ang kanyang lalagyan. Kapag root bound siya, kapag masikip yung roots niya, nag-enjoy siya na ganun. So, let's choose a pot which is not so wide. Parang kasyang-kasya lang. Kasi ayaw niya rin sigurong mag-stay yung water ng matagal. Kaya ang maganda sa kanya yung maliit lang na pot. So, yan po. Pupunuin lang natin ng soil yung paligid. Eto nga pala. Binabad ko. May kasama siyang aglaw. Tapos yung roots niya nag-intertwine na kasama na dito sa burley marks, kaya hindi na natin
makuha kasi baka ma-damage natin yung kanilang mga roots kasi nagpatong-patong na sila. Napapansin ko dito sa Burle Marx, tumataas siya ng husto, tapos ang dami niya ng roots, parang pag-akyat niya. So parang wala na siya masyadong pakialam dito sa soil niya. Nag-grow siya bigger and taller. So ayan po, nakapag-propagate na po tayo. Yung isa, nailipat na po natin sa isang vase, sa isang pot. And yung iba naman po ay nababad na natin sa water. Yun. Bibigyan ko na lang po kayo ng update after a few weeks kung ano po nangyari dito sa mga nakababad natin. Marami na tayong na-propagate sa water. So far, okay naman. Buhay na buhay. Happy. So that's it for now. Thank you for watching. Kung meron pa po kayong mga request ng mga plants na gusto niyo pong i-feature natin para sa ating spotlight plants, i-comment lang po dito. Please follow for more po. Goodbye!